Balik tayo. Try natin si Sonnet ngayon ng Twisties. Yun, Twisties siya. Yun. Kaso hinahawakan natin yung cellphone kaya nakakapagod. Pero ito ang kagandahan ng automatic, kasi hindi mo na kailangang mag-change gear na gumagamit ng kamay. Yun. Ang dami pa rin mga maliliit na slide dito sa tabing kalsada. Ayan. Ito pala yung dinaanan namin nung last na mataas yung sa sa gitna. Hindi ko alam kung nalinisan na. Tingnan natin kung malinis na. Ay, nalinisan na. Ayan o, mataas ito. Yan. Slide yan. Slide. Ayan, makikita nyo, kinain yung kalsada, yung kalahati. Yung nasa gitna na yan, dati mataas ito, pero hindi pa rin pala natatanggal. Ay, parang sasayad sa ilalim. Wala. Hindi naman. Ayan, dahan-dahan lang. Para kapag sumayad, hindi masyado yung damage. Hindi naman. Ayan, slide yun. Yun. Twisties. At akyat baba pa. Saan ka pa? Ito ang kagandahan ng Matic. Hindi ka mapapagod. Kaso nga lang, iba pa rin yung feeling ng nag-change gear ka, na ikaw mismo nag-change gear. Rito hindi ka makapatakbo ng mabilis, ganyan lang siya, 37, 39, 40. Yan. Pag tumakbo ka ng 50 rito, mahirap na. Pero pwede naman. Ang napansin ko lang dito, medyo may delay siya ng 5 kilometers yata. Kasi gumamit ako ng Google Maps. Trinay ko siya sa yung gumagamit ng anong pangalan nun, yung sa Google Maps na yon. Nahuli yun ng mga 5 naka 50 na rito sa kilometer per hour nya, habang tumatakbo doon 45 pa lang, parang ganun. Kaya may mga 5 na discrepancy, 5 kilometers. Parang kapag ganyan, halimbawa 30, 34, 33, tumatakbo lang yan ng mga 29, 28, parang ganun. Ang dami pa rin nasirang sa kalsada. Punta tayo sa fuel economy pala. Sa fuel economy, pinagdidebatehan pa rin. Kaso kasi syempre bago pa lang itong Sonnet, kaya wala pa talagang makapagsasabi pag kumusta yung fuel consumption talaga nito lang pag na break in na. Yung last na pag full tank ko rito 11 kilometers per liter ang pumatak. Ngayon hindi pa ako nag gasolina. Gamit namin to, gamit ni Mrs. Hindi pa kami naggagasolina, pero mababa na siya. Umabot na rin siya doon sa lampas na sa, hindi ko alam kung kita, pero umabot na siya sa lampas ng may motor. Inahati na naman yung kalsada. Gumamit siya ng yan, nasa kwan na siya, kwan na yan, 35 liters yan. Slide na naman to, pagit na lang natin. May mga
malinis dito. Yun oh. Sila. Yan. Saan na tayo? Yun, yung sinasabi ko kanina, yung pointer, nakita nyo, nasa last na mahaba na line doon sa fuel gauge. Yun, 35 liters na ang nakain nun. Kasi yung pinaka last 45 yun, pang 45 liters. Kasi 45 liters lang ito. Kaya malaki na. Magkagasolina ako mamaya. Meron na siyang natakbo na kuwan na siya. Hindi ko alam kung kita rito. Nag-blurred kasi. Pero 1,339. Yung huling diesel namin 1,000. Hindi ko sure. Nandito sa cellphone. 1,089. 1,089 ba? 89. 189, 289, 3. Yun. Kaya mamaya magdi-diesel tayo mamaya. Tingnan natin yung fuel consumption niya ngayon. Ito ngayon medyo yung driving habits na parang na siya, for fuel economy na siya. Hindi na yung birit-birit. Hindi yung parang nakikipaghabulan. Di tulad nung una na syempre parang tinitesting mo yung sasakyan. Bakit anong nangyari doon? Tinitesting mo pa yung sasakyan, pinapakiramdaman mo pa, pero ngayon for fuel economy na tayo. Kaya sa fuel economy kailangan at least hindi mataas yung pagtapak mo sa gas. Yung rev niya, yung revolution niya kailangan timplahin mo. Kaya karamihan hanggang 1 yung revolution lang niya, 1 to 2. Bihira lang yung umaabot siya ng 3. Kung kailangan lang, halimbawa pag mag-overtake ka o ganon, kailangan mong diinan ng konti, at least yung 2.5 na revolution na mataas na yun, parang ganon. At least mini-maintain mo sa 2. Kasi dito naman sa akyatan kasi hindi mo naman pwedeng 1.5 lang. Hindi naman maganda. Pag sa manual at ganun ang gagawin mo, mahihirapan din naman yung makina pag ganun. Kailangan itaas mo rin yung revolution para hindi kuwan yung makina, mahihirapan. Kasi parang binibitin mo na siya, imbis na kaya naman niya, parang ganun. Ito yung dinadaanan na halimbawa pag close ang Kenon, tapos may masyadong matraffic sa Marcos Highway. Ito yung kalsada na yun, dinadaanan. Pero karamihan sa mga dumadaan dito ayaw nang ulitin kasi nga mahirap nang magmaneho rito. Pag sanay ka sa mga diretsuhan na gano'n na hindi gumagalaw yung kamay mo, ayun, hindi ka pwede rito. Kasi dito talaga palaging gumagalaw yung kamay mo. Ayun. Twisties nga. Mas mahirap pa rito kaysa sa Kenon Road. Yung kalsada maiksi. Mas malapad pa rin ang kalsada sa Kenon kaysa rito. Ito talagang dalawahan lang. Salubungan, parang ganun. Meron pala akong isang napansin dito. Sa SX pala, meron siyang downhill. Hindi ko sure kung ano yung term na ginamit doon. Downhill assist ba yun? Na kapag tuloy-tuloy yung
kalsada na pababa, parang meron siyang engine brake, parang ganun yata, kinokontrol niya. Ito wala, talagang bibigay ito pag pababa at binitawan mo yung preno, talagang bibigay. Ano to, bibilis at bibilis, bibilis ng bibilis, kaya kailangan kontrolin mo ng preno. Kaya kailangan alam mo rin ang paggamit ng preno pag yung mga, halimbawa pababa, mahaba na pababa, halimbawa mga 30 minutes gano'n o 20 minutes na puro pababa, umiinit ang preno dun. Kapag nakatapak ka palagi, kailangan alam mo yung diskarte para hindi masyadong iinit yung brake pads mo at hindi ka mawawalan ng preno. Dito kasi sa amin, maraming bumababa na marami na yung mga nadisgrasya kasi nakababad sila sa preno. Hindi dapat ganun ang paggamit ng preno. Hindi nakababad yung paa mo, hindi ka nakatapak na kinokontrol mo yung takbo, nakatapak ka palagi sa preno, iinit at iinit yung preno. Problema nga itong cellphone ko, nag-a-adjust kasi kaya naglo-blurred. Talagang pagliko mo sa kanan, ilang segundo lang, liko na naman sa kaliwa, liko na naman sa kanan. Pero ang ganda nito, makita nyo, La Union na yan dyan sa kabila. Sarap magmotor dito. So ayun, balik ulit tayo dun sa fuel consumption. Nawala na tayo sa storya. So yung fuel consumption 11, itatry natin mamaya. Magkagasolina tayo ng full tank ulit. Ayun, yung dahan-dahan lang. Tapos titignan natin kung magkano inabot. Kukwentahin natin. Ito sarado kurbada to. Yun, napakyat. Yan. Okay. Yung race umaabot daw yata ng ganun din eh kapag nakinig ka sa mga pagka ano to nagkuhan ka dun sa sa Facebook nila, sa Facebook ng mga may race, ganun din 12 to 14 ang ano to fuel consumption nya, 12 to 14 sa patag at tuloy-tuloy yung highway. Pero pag sa city may nagsasabi doon na 9, may 10, ganun sa city. Pero bihira yung 11. Kaya parang ganun din pag sa city ang usapan. Kasi ito rin naman parang ganun din naman ang itong Summit. Pag malayuan ng biyahe, pag halimbawa puro expressway, ganun din naman siya. Siguro mga 15, 16, ganun din ang nakukuha niya, ang kilometers per liter. Kaya hindi naman siya masyadong ano to,
kalayo. Ito lang kasi talaga pag halimbawa sa dito sa terrain, pag paakyat ka at diin ka ng diin talaga para makatakbo ng mabilis, kakain talaga ng gasolina. Kaya nasa driving habits na rin. Pag parang nakikipaghabulan ka, syempre tatalunin ng turbo yung fuel consumption nito, kasi syempre may turbo yun, ito wala. Naturally aspirated ba yung term na gamit? Hindi kita sa baba. Hyundai, ito yung ganda. Hyundai. Kita ba? Ayan. La Union. Ayan. Doon tayo sa baba mamaya. Oops. Yun. Ayan. Ayan. Tumama pa. Yun. Ganda ng automatic. Problemahin mag-change gear sa isang kamay. Yan na. Ay, umabot na sila rito. Nandito na pala sila. Anong oras na ba? 10 ay 11. Bilis nila. Tulad nito, puro pababa. Ayan. Ang lumalabas ngayon dito sa dashboard nito, tandaan lang tayo at i-video ko 10 kita nyo 10 kilometers per liter. So karamihan sa mga baguhan, syempre nagdedepende sila dyan sa 10 kilometers per liter yung nasa dashboard. Pero syempre dito kasi hindi mo masigurado na ganyan palagi ang kain ng gasolina, nag-iiba yan. Hindi mo pwedeng sabihin na tuwing magpagasolina ka, kukwentahin mo na yung natakbo mo, tapos dapat ganito lang kasi 10 kilometers per liter lang naman nung bumiyahero. Hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga doon sa full tank method, doon mo talaga makukwenta pag ilan talagang lumalabas na consumption mo sa mga terrain na pinagagamitan mo ng sasakyan. Pag syempre dyan sa kapag sa patag talaga, mas matipid, mas malayong mas matipid dyan. Nakakamiss magmotor. Itong mga nagmomotors, wala pa kasi tayong one time magmotor. Galing. So, ganun. Ganda ng kwan. Sonnet sa twisties. Ang gaan kasi nung manubela.
isa na yata ito sa mga sasakyan na nahawakan ko na magaan ng manubela, or galing lang talaga ako sa matikas na manubela. Hindi, magaan talaga ang manubela nito. Lambot. Nito, kahit sa motor, manual din yung motor ko. Sarap din ng pagtakbo ng matic na motor, nakaka-relax. Yung lang kasi ang problema nito yung sa